Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan na natin ang bagong update dito sa budget na minolestya, ginahasa, ginangbang. Masakit man pero masagwa man pero yan ang talagang katotohanan na ginawa ho sa ating budget. At yes, finish na. Bakit finish na? Umamin na. Umamin na ang chairwoman ng committee. Sabi nga ni Dan Fernandez, committee. Umamin na ang chairwoman ng Committee of Appropriation na may blanco nga. Naku po, panoorin nga natin itong pag-amin kasi nung una, tumatakas-takas pa to eh. Oh. Nung nabuo na yung script, ayun na. Nung nabuo na script, eto na ho. At nakasagot na po siya. Pakingge ha. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Totoo na merong blanco sa BICAM report. I therefore conclude, PRRD is not a liar. Diba sinasabi naman kasi natin, pakinggan nyo muna. Huwag kayong sagot ng sagot. Pakinggan nyo muna yung sinabi ni Duterte. Ano ba sinabi ni Duterte? Diba? BICAM report. Ano sinabi ni Ungab? BICAM report. Kasi sabihin niyo walang pinirmahan ng blanco si Pangulong Marcos sa GAA. BICAM report nga eh. Tatanga-tanga lang ba? BICAM report, hindi GAA pinag-uusapan din eh. Abay, walang niya naman eh. Abogado, hindi alam. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustment. Ang dami mong palusot. Tinatanong lang naman kung may blanco, yes or no. Yes or no, sagot, madam. Mr. Chair, May I move to contempt Representative Stella Kimbo for not answering the question in yes or no? Gago! May I move for her contempt? Contempt inside her artista ban? Gago! Hey! That are needed as a result of amendments ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Ano lang, minemorize na lang daw. Kahit daw may blanco, tukoy na yung budget. Ibig sabihin, memorize na nila. Wag na lagyan yan. Nandito na yan eh. Kahit blanco yan, alam namin ng budget niyan. Gag. Ano to? Grabe ito ha. Ang ano nyo ha. Ang lupit ng memory nyo. Memory or my ecstasy. Grabe, ang tatalino ninyo ha. Talagang memorize ninyo kung magkano ang kukunin ng mga congressman ha. Bago papirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa Pwede ba yun? Anak ng wewe. Pinag-usapan nyo, diniliberate nyo, tapos technical group naman pala mag-fill in ng mga numbers na nandyan. Hindi pwede yun. Ay, nang palusot yan. Madam! Huwag mo nang ipalusot. Hindi, kasi ito dito, klaro pa sa klaro talaga. Malinaw na malinaw. Inamin niya may blanco.
Ngayon, ang sinasabi niya, kahit blanco yan, alam na ng mga congressman at saka yung mga membro ng BICAM kung anong amount ang nakalagay dyan. Napakalaking katarantaduhan yun. Pangalawa, aside from memorize na nila yan, sila po ay inahayaan na lang nila yung technical group ang mag-sign, maglagay ng mga numero. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Napaka-importante niyan. Alam niyo ba, may kwento nga dyan yung pagpiprint. Yung pagpiprint ng para kunwari from BICAM report, ipiprint na para maging ipapapirma na sa presidente. Binabantayan ng todo. Sobrang bantay na bantay yan. Bakit to, kanyo? Kasi nga, magkamali lang, magiging illegal na. Magkakaroon lang ng discrepancy. Magkamali lang ng konti. Magkamali lang ng period, kama. Napaka-importante niyan. Talagang budget yan Hindi yan pwedeng, hindi, bahala na yung technical group. Yan ngayon ang palusot ni Kimbo. Di ba? Yan ang mahirap pagka, di ba? Nagpapalusot talaga Hindi, ako mga kababayan sinasabi ko na sa inyo. Lalo na may mga kabit dito Pag nagpalusot talaga kayo, kahit ganun-ganun ninyo, alam niyo, marami kayong dahilan kung bakit kayo late, galing sa opisina, kung bakit nakaligo na kayo pag uwi nyo sa bahay, bakit busog na kayo, hindi pa. Tapos sasabihin, bakit may buto pa ng manok dito? Fried chicken yan, galing sa Sogo. Di ba? Bago! Fried chicken yan, galing Jollibee. Sabihin mo, hindi, alam mo, sweetheart, honey, lang, kumain lang akong Jollibee kasi along the way, habang gutom ako Alam mo yung mga asawa, kukunin niyang buto na yan, tas titikman. Sogo to Dito mo ako dati dinadala O, di ba? Sogo to Kasi nga, ang dami yung palusot. Wala yung palusot. Ito si Kimbo talagang makapalusot. Malupit mahagupit. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman Kasi technically sa omnibus motion po, i-allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil Yes. lang po siya error, siya Yes. mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging pasihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo na nga, blanco. Ito talaga si ate. Ate! Huwag ganun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Eto, may kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko na lang sasabihin kung kanino ko nalaman, ha? Pero ano naman, meron tayo mga kaibigan dyan, summer out there. Di ko na lang sasabihin at mabubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan. At nakikita nila yung katarantaduhang nangyayari dito sa ating budget. Alam mo, ganito lang yan. Ang sabi sa akin, naglaglagan po kasi nangyari. Nagkaroon po talagang blanco dyan. Tapos,
na ikalat yung blankong papel. Di ba? Hindi lang po si Ungab ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung iba pang mga congressman, o kahit nga yung isang news reporter na mula sa UNTV, although deleted na daw, di umano yung video na yun. Ba't ko kaya dinilit yun? UNTV, nagtatanong lang ako, bakit nyo dinilit yun? Hindi, kasi doon sa video na yun, sinabi ng taga UNTV reporter na nabigyan sila blanco din. Tapos, ganito nangyari. Lumabas daw yung video ni Pangulong Duterte at saka ni Ugab. Nagkagulatan. So, meron daw tumawag mula doon sa kataas-taasan, papunta doon sa kataas-taasan. Bakit ganito to? Ano nangyayari dito? Bakit ganito? Mapapahamak ang aming boss dito. Sabi naman ng isang kataas-taasan. Hindi, kasi ano, di ba, may ano na tayo, meron ng parang arrangement. Ano na ito? Alam niyo na yan. Ano ba, paano? Huwag niyo nang pakialaman to. Yun ang sabi. Parang, medyo nabalitaan daw ni kataas-taasan. Medyo, nagkaroon daw ng parang kiskisan, ika nga, ng, nagpataasan ng ihe, na parang, dali. Kahit ano pa rin, ako pa rin ang ano dito. Ganun nangyari, di ba? Tapos, ganun pala. Kaya nga nung una, bati kasi, tinanong sila ano sinabi, sinungaling si Duterte. Pero, nung they further investigated, yung nangyari, at nun nga, napag-alaman nila, totoo pala yung blanco. Siyempre, pataasan ng ihiyan, di naman yan magpapakahambol at sasabihin, pasensya na, mali ang sagot ko, mali ang sinabi namin na nagsinungaling si Duterte. Hindi niya gaganunin yun. So, biglang kumabig. Pero dun sa pagkabig na yun, parang sinasabi niya, managot kayo dito. Sinong dapat managot sa inyo? So, sabi naman nung kabilang kampo, nung kataas-taasan, ganun ba? O sige, may tatanggalin na lang ako. Tanggalin na lang namin siya ganito para siya ang maano na nasisi. So, yun ang balita ko. Nilaglag daw yung isa. Alam naman natin, di ba? Nilaglag na ho yung isa. So, paglaglag nung isa, laglag na. Oh. So, akala naman, medyo gaganon na yung issue na kasi nalaglag na yung isa, di ba? Gaganon na yung issue. Kaya nga, nung tinatanong yung iba dyan, yung mga congressman, tumatakbo kasi hindi pa nila alam yung kwentuhan ng dalawang kampo. Hindi nila alam kung ano setup, ano ba mangyayari, bakit ba, so paano na to? Ano na ang setup natin? Nahuli kayo. Hindi niya alam. So, takbo muna siya. Ito, papakita ko lang sa inyo kung paano nagkatakbuhan. Ito. Literal, nagtakbuhan Sinampahan ng ethics complaint. Hindi pala. Iba. Ito. Chotomate. Ito. Yan. Ayan, nagkatakbuhan dyan mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo para mas maintindihan mo natin kung ano ho nangyayari dito. Kasi malupit ho ito. Ito dapat hindi natin na tatanggalan ng tingin kasi pag ito maano lang natin ng konti, ang daming diversion na ginagawa nila. Ang diversion nila yung kay Mabilog, marami pa silang diversion, yung papatawag ng mga vloggers, marami yung ICC, lahat yan diversion yan dito sa budget na to. Etong bulilyaso, ito yung pangwawalang niya nila sa budget. Kaya sila naggumagawa ng kung ano-anong issue. Kaya tayo mga kababayan, focus tayo. Focus tayo dito sa kawalang niyan, panggagahasa ng budget natin. Resista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ayan na! Kahit di lang, ma'am, Oy! Huwag kang tumakbo! Oy! Bibig ng mga kongresistang bahagi ng Oy! Si artista ba? Oy! Huwag kang tumakbo! Ito naman, si tagapagharang. Ng 2025. Tagapagharang! Sinubukan Uy, artista ba, no? Sino ba gumawa niyan? Si Koba yan? Ang pangalan, no? Atay ko? Oh? Tanungin si Acting House Atay Custom ba yan? Committee on Appropriations Chairperson Stella Magaling kasing gumawa yun, si Atay Custom Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang. Sorry. Magmamadali? Yeah. Bakit? Bakit siya nagmamadali? Ano meron? We're waiting yesterday, ma'am.
Ma'am, kindly explain daw po. Pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi na siya Ako Bicol ngayon. Ako tahimik na. Ako tahimik party list. Ako iwas party list. Ang pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Block, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa-kongresistang... Galing-galingan naman to. Anak ng wewe. Kala mo talaga may nakikinig sa'yo, no? Alam mo, madam, dapat ang itawag sa'yo kagulang-gulang. Hindi kagalang-galang. Diba? Tigil mo na yan, umalis ka na dyan, oh. Ito, ibig ko lang sabihin, mga kababayan. Mga kababayan, talagang iniwas-iwasan nila ho ito. Pero magtataka ka, bakit ngayon may sagot na? Biglang, kanina... Inamin ni House Appropriations Committee. Alam nyo kung bakit? Eto daw narinig kong kwento. Tuloy natin yung kwento ko sa inyo. Ang narinig kong kwento, eto daw, dahil doon nagsalita si Bersamin, na sinabi niyang, wala kaming kinalaman dyan. Nainis daw si kataas-taasan. Hindi ko alam kung kataas-taasan yung kung kataba-tabaan. Sabi ni kataas-taasan, puta, bakit kami nilaglag kami dito Usapan na natin, di ba? Ilalaglag ko nga yung bata ko. Para malusolusyonan to, tapos nilaglag nyo naman kami, sabi nito. Sabi ni kataba-tabaan. Mali, hindi kataba-tabaan. Kataas-taasan. Sabi niya, gagalit siya ngayon kay Bersamin. Sabi, ano ba yan? Bakit mo kami nilaglag? Ayan, sabi. So, no choice na. No choice na. Kailangan ng sumagot ni Kimbo. Kailangan niya nang sumagot dito sa issue na ito. Kasi nabuking na po sila eh. Di ba? Booking na po sila. Wala na po magagawa talaga. At talaga namang dito, it's a fact, mga kababayan. It's a fact. The question now is no longer whether it is blank or not. But one thing for sure, Escudero is a liar. Bakit? Sinabi na nga niyan eh. Blanco. Ay, ano sinabi niya? Hindi daw blanco yung pinirmahan niya. Liar. Mga liar Gortoel. O, di ba? Ang hirap, ano? Ang hirap po ba, sir? Ako, nagtatanong lang, Senator Chis Escudero, mahirap po ba na isustain ng jowa ninyo?